Nung ilibing si Julie Vega, yun lang katawan ng patay. Pero buhay eka si Julie Vega. Kasi nakararaan pa raw ang kamao ng... Papasukin natin at susuriin ang huling kwarto ni Julie Vega. So sa mga hindi po nakakilala kay Julie Vega, siya po yung sikat na child star or teen star nung panahon na 70s hanggang 80s, na maagang nawala. Na may mga paniniwala yung ilan na kaya raw nawala o maagang namatay or something, na sinasabi nga nila na na-engkanto umano dito daw sa lugar na ito. Kasi malam kung masamang espiritu yung kung ano yung sumasabi sa kanya. Na nawawala sa sarili niya. Eh yun, kung halimbawa na pinagagawa sa kanya yung parang siyang nasusukan hanggang sa sinasapian siya. Kung kailan namatay, saka lang nila... Eh, isang ayon doon sa... Oo, doon sa kwento nga, opo. Istorya nung Juan. Istorya nung magulang. Kung nisanay ka, baka maririnig ko, parang may naguhukay doon sa Juan. Hindi ba ako? Pero na ako'y umupo na sa akin papagnahigaan. Kasi ako madilim. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, tingnan ko yung pinto, may maitim na anino. Oras po nangyari tayo? Takali siguro mga alas 3 ng hapon. Mainit na hangin, kasama na yung anino, nauuna yung anino kasama. Sige, so tayo susubukan po namin mag-overnight dito, magpagabi. Kasama ko po yung aking kaibigan na susubukan na namin anuhin kung merong mararanasan na kakaiba. Ngayon, kung sakali naman po na wala naman din kami makatch up sa loob po ng isang oras, uuwi na lang din po kami. Mga kamaster, bisitahin natin yung loob at alamin natin. So every time nga daw mga kamaster na nagsushooting dito, ang mga direktor, may mga time daw na parang... Dalawang libing ang dinagsa ng masa noong dekada 80. Ang una ay ang libing ni Ninoy Aquino noong 1983. Ang pangalawa ang libing ng batang aktres na si Julie Vega noong 1985. Master, yung dating tulay nila dito sa ilog na ito ay sira na. Kaya sana, kung mapapanood man to ng LGU, dito po sa malapit sa Mount Manalmon, ay mabigyan ng aksyon ito para meron ng gagamitin yung mga tao dito sa kabilang side na ito. Aray. So ito yung mismong ilog ng Madlong, mga master, kung saan nga sinasabing madalas din daw may mga ibang nakuwang scene dito kay Julie Vega na kasama nila. So alam mo mga master, yung na-feel ko doon sa papuntang Biringan, ganito, parang ang daming talaga, kababalaghan, nararamdaman mo sa lugar. Pero sa telenobelang Analisa, siya higit na tinangkilik ng masa. Huwag naman yung sana ganun. Kasama pa rin natin si Tatay Ernest. So guys, kasama pa rin natin si Tatay Tunying o Tatay Antonio dito po sa kanilang tahanan, kung saan dito po ginanap yung shooting o yung pinakahuling shooting po ni Julie Vega. Espiritu rito sa lugar nito. Sana naman nakikain. Nagpasintabi man lang. Pasintabi. Tama naman guys, kasi hindi natin sila nakikita di ba? Oo, yun nabis na wala siyang ginawang gano'n. Kaya maaari kang gano'n ang nangyari. Kasi guys, galing daw dito yung team ni KMJS. Ngayon, balak yata mag-interview sa kanya. Hindi pa siya hinihintay lang ni Tatay Tunying, pero wala pa rin hanggang ngayon. Yun nga guys, sana tapusin natin buong video para maano natin yung story, ma-appreciate din natin. Gubat yung manok nung galing sa gubat. Kaya ako nakakulit, ako nakakain ng manok.
Yung lumabas nga yung manok na yon, kayo ang nakapulot na lang at kinain nyo na lang. Kinakalaki. Oo. Kasi hindi nyo naman din alam na ano pala. Hindi ko alam na alay nila eh. Oo, naalay nila. Ay, siyempre, nalungkot din kami. Hindi naman yung bait-bait na bata eh. Nangyari sa kanya yung gano'n. Opo. At kung paniniwalaan nga natin yung kwento, na hindi siguro maniniwala ang nakararami. Sang-ayon din sa mga albularad yung tinatawag natin, yung mga petilir. Opo. Si Julie Vega ngayon, buhay andyan kasama ng mga engkantada sa Manal Moon. Oh my God. Singer daw yun. Uno. Sang-ayon doon sa kuhan. Story, no? So guys, ayun nga. Teka lang. Lahat na yata ng hari sa pelikula nakatambal ni Julie Vega, ang action king, comedy king, pati ang nag-iisang superstar. Maging So, sa makikita niyo dalawang kuhan dyan, doon sa isang aparador na yan, dyan palagi na dyan nakaupo si Julie Vega, tumutulong yung kuhan na bula rito sa bunganga pagka ginawa siya. Opo. Sige. So ito na mga master, paakyat na tayo dito sa mismong kwarto kung saan nga dito natulog si Julie Vega, yung huling kwarto na tinulugan ni Julie Vega. So let's go. Paakyat pa lang kami ay di namin narinig na may ganyang bulong pala na nai-record ako. Dahil kalimitan pag nag-e-edit pa lang, saka pa lang ito mapapansin. Pakinggang muli sa slow video replay. So let's go. Dahil hindi nga maintindihan ng audio, ano sa palagay mo yung narinig? So let's go. Ay, nawala na yung papag, Tay. Ha? Nawala na po yung papag ni Julie Vega. Hindi naman yung, ala pa naman yung double deck na yun nung shooting din eh. Ala pa. Saan yung EMS nandiyan? Nandito sa lagay lang. So yung sige, stop mo. Para masabi natin na hindi edited o pinatong ang narinig na bulong, ay pakinggan nyo rin ang isa pang side ng camera o iPhone na kuha ko naman habang nagre-record din ng isang camera na yon. Mga master, paakyat na tayo dito sa mismong kwarto kung saan nga dito natulog si Julie Vega, yung huling kwarto na tinulugan ni Julie Vega. So let's go. Hindi natin masyadong na-capture ang same na tunog na parang bulong pero iba ang sumabay naman o nai-record ng aking iPhone. Pero may ipaparinig ako sa iyo. Pakinggan mong muli na parang may sumabay naman na boses ng babae na bata. Yung huling kwarto na tinulugan ni Julie Vega. So huling kwarto na tinulugan ni Julie Vega. So dito mismo ay tinurong ni tatay dati. Sige, pakita mo. Yan, dyan mismo ay tinurong ni tatay. Dati kasi may higaan dyan sa may bandang ibaba na yan. Dyan talaga natutulog si Julie Vega dati. Tapos ginanap yung sinasabing sinaniban nga siya. Kasi mga tao. Lahat ng multo. Oo. Lahat ng multo. Bakit kasara sa inyo yan? Narinig nyo guys, naghahanap daw kami ng multo, magpakita ro sana sa amin. So, ito guys, kasama kay ating camera. Ay, magpakita mo. O yan, shoutout kay Beshi na pinayagan tayo na makasama. Yan. Dito ka. Pakita mo tong mag-i-stop. No space sa memory. Mga master, nandito po tayo sa Davao. Today is October 24. Hindi ko po in-expect. Ito po, disclaimer, wala po ako naisiraan dito or what. Kahit po yung bahay ni tatay, ginagalang po namin yan. Pero ngayon nag-i-edit po ako 11:43 or magti-12 na po ng gabi. Lahat po ng mga napakinggan ko, kahit i-attach ko po dyan na wala po tayong ipinatong na sounds, maliban doon sa mga background music. Pero kiniklear natin yung background music para ma-check natin kung meron talagang something na ma-catch up tayo sa recording. Pero ang nakakapangilabot guys, ang lakas po ng pagkakasit-set na hindi naman po
narinig ko siya doon sa time na yun na mahina lang, kaya mapapansin nyo sa reaksyon ko. Pero bakit ganun? Ang lapit ng sit-sit niya, pero ang layo ng pandinig namin. Pakita mo tong... Mag-i-stop. No space sa memory. Ngayon yung kasama ko doon muna sa ano, kasi para mas ma-feel natin. Magte 12 na po ng gabi. Yan. Parang habang tumatagal pabigat yung pakiramdam ko. May ilaw naman tayo dito, tapos papatayin din natin ito mamaya maya. Yan po yung time na gumagawa ko ng cinematic shots o syempre para pampaganda ng ating mga kuha. Pero mapapansin nyo parang naggagalawan yung mga taling nakasabit kahit hindi naman natin sila nabubunggo. Kasi kung nabubunggo yan, maririnig nyo naman yan na nabubunggo natin sila or what. At yung padlock dun sa mismong aparador na laging pinapakita dun sa scene ng Akin ang Walang Diyos na pelikula ni Julie Vega na doon siya sinasaniba dyan sa mismong kwarto na yan. Iba ang dating guys talaga. Alam mo, parang pakiramdam ko nandun ako sa movie ng time na yon. Inay, kalagan niyo na ako. Tagal-tagal. Wala naman ako sakit, di ba ate? Ewan ko. Hindi talaga ma-explain. O tsaka gumalaw, mapapansin nyo, yung i-replay natin, yung kandado dun sa may antique or lumang aparador ni tatay. Parang di naman ito nakabukas kanina. So ito yung makikita nyo mga aparador na ito. Ito yung madalas daw na dito naglalaro-laro si Julie Vega sa part na ito. At doon nga yung tulugan niya. Ngayon dito Abe po. So ito na mga master, ngayon napakalaki na ng pinagbago dahil syempre binigyan tayo ng permiso ni tatay. Susubukan natin matulog dito ngayon mag-overnight. Ingat. Ang lamig. So guys, dyan muna kayo. Mag-iiwan ako ng camera. Matutulog na lang muna ako. Subukan natin kung meron tayong experience dito po sa mismong kwarto. O huling kwarto ni Julie Vega. Kung ako pagtatanungin nyo, medyo parang ang pakiramdam
Okay naman din, kaya lang medyo parang, alam mo yung mahapdi yung mata mo, siguro baka pagod ka o ano. So, yan. Kinumpahin niya ito, support nyo lang dito sa nakabili. Hindi na ibigay ko yan. Hindi tayo yung barakat na ito. Hindi ko pagmawa. Ito yung time na pagkabangon ko, sinubukan ko yung ating parang ghost o yung ghost detector nga natin na EMF. Madedetect niya kung ito ay may something na kakaibang energy. Nakikita nyo naman na kumakarga siya. Kaya ayan, umaabot pa nga ng dilaw. Kaya lang hindi siya nagpo-focus masyado sa lente. So mga master, yung isa po dun sa kamag-anak po ni tatay ay hindi na po tayo inallowed na matulog po dito. Actually, nag-record na rin ako, wala din tayo masyadong na-record na something nakakaiba dito po sa mismong kwarto kung saan niya natulog o huling nag-shooting si Julie Vega. Ngayon, base sa experience ko, may mga naririnig po ako na hindi ko lang alam kung na-record, yung mga lumalangit-ngit dito po sa taas. At ito pa, itong ginagamit natin na ito ay kumakarga talaga siya kanina. Oo. May time naman na nawawala din. Kaya lang hindi naman natin na-chechenpuan. So mga master, sa ngayon medyo nahihiya na rin tayo na makistorbo sa kanila dito dahil napupuyat na rin natin sila. Kasi nga sa tulong po ng Diyos, ingatan tayo dito na huwag tayong galawin ng anumang masama. Mga master, mag-comment po kayo ng no negative energy, hashtag no negative energy. Nabighani ang lahat sa kanyang magandang tinig nang i-release ang kanyang kauna-unahang album na kabilang ang kantang Somewhere in My Past. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ano pa man ang misteryo o katotohanan sa likod ng kanyang kamatayan, ay Diyos lamang ang nakakaalam. Sa kanyang maagang paglisan o pagpanaw sa mundong ito, ay naiwan niya naman ang mga masasayang alaala na hanggang ngayon ay laging naaalaala sa kanya. Siya si Julie Vega, hindi namatay sa puso ng Pilipino. Good